Sa nangyayari ngayon sa impeachment ni Sara Duterte ay tila malinaw na maipapasa ng House Justice Committee ang articles of impeachment at magbobotohan ito upang patawan ng probable cause si Sara Duterte sa reklamo laban sa kanya. At ito ay dadalhin sa Senado upang litisin ng mga senador. Dito ay magbobotohan ng mga senador para i-convict si Sara. Sa Senado na binubuo ng 24 na senador, 2/3 sa numerong ito ang kailangang bumoto upang makonvict si Sara Duterte at sa posibilidad na mapatawan ito ng perpetual disqualification from holding public office. 24 na senador ang magbobotohan upang ma-impeach si Sara. Upang makabuo ng 2/3, ibig sabihin ay 16 na senador ang dapat bumuto laban kay Sara upang maalis ito bilang vice-presidente. Ang matitira ay 8. So ibig sabihin, upang makalamang si Sara ay kinakailangan niya ng 9 na senators na bubuto pabor sa kanya upang hindi makabuo ng 16 ang kabila at para maligtas siya sa conviction. At kung babawas si Senator Bato de la Rosa na hindi pumapasok sa Senate ngayon ay pwedeng bumaba pa sa 8 ang kailangan lang na boto para maligtas si Sara. Anyway, tingnan natin kung sino-sino ang mga posibleng bumoto pabor kay Sara. Ang mga kilalang solid supporters ni Sara ngayon ay sina Amy Marcos, Robin Padilla, Bongo, at Rodante Marcoleta. Kilala din na masusugid na supporters ng mga Duterte ang Cayetano siblings na sina Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano, gayon din ang Villar siblings na sina Mark Villar and Camille Villar. Ito pa lang ay 8 na agad ang bilang at maaari nang makapagligtas sa vice-presidente. Posible din na sumuporta kay Sara ang mga sumusunod. Una si Loren Legarda, na ina ng isang napakalakas na kritiko ng administrasyon na si Leandro Leviste. Pangalawa si Jenggoy Estrada na nanindigan din noon upang i-archive ang naunang impeachment ni Sara at kasalukuyang dinidiin ngayon ng administrasyon sa isyu ng katiwalian. Pangatlo si Chis Escudero na siyang nanguna sa pag-archive ng naunang impeachment ni Sara noon at kasalukuyang ginigipit ng administrasyon ngayon. At si Migs Zubiri na minsan nang tinawag na witch hunt ang impeachment ni Sara na ang layon lang daw ay pigilan siya na maging presidente sa 2028. Dito pa lang ay lalampas na sa 9 posibleng bumoto pabor kay Sara. Isama pa dito ang mga posibleng mag-abstain o hindi makialam sa nasabing botohan na maaaring magpababa pa sa numerong kakailanganin lamang upang maligtas ang vice-presidente. Si JV Ejercito, na minsan nang sinabing aksaya lang ng panahon at resources ng gobyerno ang nasabing impeachment, at si Francis Tolentino, na dating supporter din ng mga Duterte noon at minsan nang kinwestiyon ang teknikalidad at jurisdiction ng nasabing impeachment. Kung titingnan ng mga numero ng mga maaaring bumoto pabor kay Sara ay tiyak na mababasura ang naturang impeachment laban kay Sara Duterte, at mapapanatili nito ang karapatan na makatakbo at manalo sa susunod na halalan, na magiging daan upang panagutin ang mga totoong magnanakaw sa kaban ng bayan na naghakot ng halos trilyones pesos sa pamamagitan ng paglagay sa loob ng malalaking malita. Dito ay tiyak na makakamtan ng hustisya na siyang totoong matagal nang sinisigaw ng taong bayan.